Okay mga bossing, magandang araw sa inyo. Meron tayong Honda City dito na 2011. Ang issue nating kliyente, nawala ang lamig. Noong nakaraang araw pa raw, meron pa, tapos biglang nawala na lang nung gagamitin na niya. Okay, na-tasting natin mga bossing, wala nang load ng Freon. Pinalik test natin yung labas, wala tayong madetect, no? Kaya pinapasuggest nating ibaba yung ating evaporator para makita natin kung nasa evaporator ba yung leak. Okay, so papababa natin yung evaporator, tapos mamaya ililigtas natin ng actual sa baba pagka na-pull out na yung ating evaporator. Lalagyan natin ng pressure yan, tutubog natin sa tubig para makita natin kung nandyan talaga yung leak. Okay, so yun ang issue ng ating Honda City mga bossing. Nawala ang lamig, nawala ang Freon. Okay, o yung refrigerant natin. So pagka nakita natin yan kung nandun talaga sa evaporator, papapalitan natin ng panibago. Ay, you know. Okay mga boss, eto na yung ating evaporator. O, kaya pala siya nawalan ng Freon dahil may leak talaga yung ating evaporator. So meron tong dugtungan dito mga boss. Kaso ang problema lang nitong mga na-experience natin dito, minsan may crack na yung pinakang lagayan ng ating mga o-ring. O malakas to kaya biglang nawala yung lamig ng kanyang aircon, no? Hindi ko alam kung meron sa katawan pang lalabas, pero dahil 2011 pa to mga bossing, hindi natin alam kung hanggang saan pantibay ng ating evaporator. Pero meron siyang dugtungan dito na portion. Yan. May mga o-ring naman yan dyan mga bossing. Pero ang problema natin kung meron na sa katawan at hindi magpapakita ngayon, yun ang kalaban, no? So siguro advice natin palitan na ng panibagong evaporator to. Okay, at least nakita natin yung leak na nandito kaya nawala yung kanyang refrigerant. Okay mga bossing, pinapalitan natin ng panibagong evaporator kaysa naman magkaroon pa siya ng problema dun sa sunod, no? Pero kung gusto nang tastingin, pwede naman. Pero ang problema kung lalabas yung ibang butas niya pakalipas ng mga ilang linggo, ilang buwan, sayang naman yung ating trabaho. So kung 2011, pwede naman na palitan na ng panibago. O yan lang, kaya nawala yung Freon niya. Palit tayo evaporator. Mga bossing, dahil nagpalit tayo ng evaporator, nagdagdag na rin tayo ng langis dito, no? So yung langis na additional natin, mas mainam kung direkta agad talaga na pupunta doon kay compressor. Okay? So mas maganda kung direkta agad yan para at least pumunta na agad dun sa pinakang loob ng ating compressor para yung mga bearing natin dun, kung bawas na siya ng langis, malagyan ulit ng panibagong langis. Dahil umiikot yung ating langis dun sa buong system, magmula dyan kay condenser, ibabato niya yan kay evaporator mga bossing, no? Kaya pag nagpalit ng evaporator, pinakamaganda magdagdag ng langis sa ating compressor. Marami natin na experience mga bossing ng ganito na nagkakaroon ng trouble dito talaga sa mga dugtungan na to, no? Yung iba kahit palitan natin ng panibagong o-ring, yung pinakang butas natin na to, may issue na. Pwedeng may crack na or kinain na ng corrosion kagaya nun. Yun nasa loob na yun. So pagka marami ng parang butas-butas ng ating pinakang loob nito mga bossing, pagka marami ng butas-butas o kinain na ng corrosion, kahit na anong palit natin ng o-ring, hindi na uubra yan. Kaya talagang pinapapalitan na lang natin pag lagi may issue na sa ganun, no? Pero dahil ito, pinapalitan na natin ng buo, at least wala na tayong iisipin ditong problema nito, no? O kung nagtitipid kasi, pwede pa sana, no, na linisin yon. Kaso ang problema nga lang kung meron lalabas dito sa katawan, kasi basang-basa mga boss, tapos hindi nagpakita ngayon, yun ang kalaban. Yari, doble trabaho. Mga bossing, leak test tayo. Nung tinesting namin to nung dumating, naglagay tayo ng pressure, kagaya itong gagawin natin ngayon. Maglalagay tayo ng load na nitrogen. Okay, nito yung nitrogen natin mga bossing. Ba't ayaw? Ha? Delikado kasi ito. Biglang pumapasok. Biglang pumapasok. Dahan-dahan lang. Dahan lang, ha? Bago kasi yung ating nitrogen, medyo mahigpit buksan. Yan, dahan-dahan lang. Yan, ganyan lang. Okay, yan yung pan-tasting natin mga bossing, yung nitrogen natin, para makita natin kung meron leak doon sa ating mga dugtungan. Syempre bago yung evaporator natin, walang leak yan doon. Pero syempre siguraduhin natin yung dugtungan doon, yung dugtungan dito, no?
para at least masigurado nating walang leak bago tayo mag-load ng ating refrigerant na panibago. Mga boss, natapos na nating i-leak test, wala namang clear naman. Magbabacuum na tayo. Okay, so para matanggal natin yung ating mga naiwang nitrogen sa loob, kailangan naka-vacuum tayo bago natin i-load yung ating refrigerant na panibago. Nag-load na tayo ng refrigerant mga boss. Meron na siyang reading na 35, pero yung high side niya mga bossing may konting palag na. Pero yung gauge natin kasi, ito local lang tong gauge natin. Medyo sensitive yung ating gauge. Sa ibang gauge na original, hindi naman ganun kalakas ang palag ng ating ganito pag tinetesting, no? Parang ganito lang sa ating low side. Ito kasi local lang to eh. Kaya ganyan ka palag siya. Pero meron na rin konti mga bossing kasi ginagamit naman natin to sa matino. Wala naman siya masyado. Okay mga boss, ito yung nakuha nating lamig. So medyo mabilis din lang naman mag-automatic. Kaya pinol ko na. Naka number 2. Pero wala naman tayong ibang ginalaw mga bossing. Evaporator lang, no. So pero ang SOP natin sana sa mga luma na kagaya ng 2011 mga bossing, mag-flashing na rin ng system, palit ng valve sa dryer, no. Pero dahil yun lang ang issue, yun muna ang tinarbaho natin sa kanya. Okay, ayun lang. Share lang namin sa inyo yung naging problema ng ating Honda City na to, na wala bigla ang lamig. Yung pala may leak na yung ating evaporator or yung pinakandugtungan ng ating evaporator. Okay. Automatic.